character ni Coco kay Rufa na hindi madaling magbago kasi part ng pagbabago, tatanggapin mo may kulang sa'yo, may mali sa'yo. So kung gustong magbago na isang tao, yun ang una niyang haharapin. Na natuwa ko yung artista namin, hinarap yun, niyakap yun, at sinabi niya, sige po, I will trust you. And because the trust was 100% and complete, it was easier for us to craft the story along the way. And then si Sarah, sinabi nga niya, mas malalim. So, binigyan rin naman namin yung nalalim yung character. Sabi ko nga sa kanya, first time kita makikita sa pelikula na may conflict ka sa parents mo. Sabi ko, that's the first step to mature you. Kasi pag trinak niyo po lahat ng naging pelikula niya sa Star Cinema, sobrang iba yung relationship niya dun sa parents niya. Dito, may healing na mangyayari for her character. Kasi yun yung binibigay naming maturity for her. And ako tuwan-tuwa ko nung nakita ko yung scenes niya with her parents. Lalo na yung last scene with the parents. Sabi ko, ang ganda nung iyak niya. Sabi ko, kung pwede ko lang makuha live sound yung iyak. Iyak mo doon ha. Tuwa ako doon. And alam niya yan, sinabi yung unang iyak niya doon sa mom. Sabi ko lang, ang ganda. So parang, yun nga, it was always in consideration of where our actors were, where we could bring them in a story that was going to be relatable and relevant. Hindi galing sa true story. Yung naisip na namin, ito yung bagay sa kanila. Kasi kailangan namin i-transform si Coco to become a leading man. Na talagang totoong leading man, ini-embrace yan. Complete with, Coco, pag pinakanta ka namin sa ASA, please, kumanta ka ng nakangiti. Hinihingi ko yung talaga sa kanya. Promise. Sabi ko, hindi ka pwedeng parang gusto mo lang tumakbo palayo. Sabi ko, kailangan nandun ka, present ka. So ganun yung hiningi namin sa kanya, binigay niya, and I think that's why it worked. Kaya kahit mahirap nung una kung paano gawin yung kwento, I think at the end of the movie, kami as creators, lahat kami fans ni Tep Tep at Tito. Lalo na to, fan ng Tito. Ni Tep Tep at Tito. So ganun yung naging process namin. Kung interesting yung sinabi ni Ms. Vanessa, ha? You allowed it right away, yung mga Actually, nung ginagawa ko to, naisip ko, sabi ko, parang true to life to ah. Kasi una yung character ko dito, nag-abroad, tapos nakapag-ipon, ganyan. Tapos tinatry mag-BS po unti-unti. Ay, yung detalye sinabi niya. Oo, actually. Ikaw yun daw, na you allowed it. Hindi, kasi talaga sabi ko nga, sabi ko, nandito ako para kumbaga, nung sinabi kong gagawa ako ng pelikula sa Star Cinema, actually, nung unang pinulat pa lang na sa unang konsepto nila, na-inlove na ako. Nanood na ako ng iba't ibang pelikula, kumbaga, na-aral ko yung character ko. Tapos bigla na sinabi na, teka lang, may iba tayong konsepto, naguho. Sabi ko, paano yun? Sabi ko, kumbaga, handang-handa na ako. Tapos yung pinarasent sa akin yung nung una parang labag pa ko. Kasi lalo na ako, nagandang-ganda na ako sa konsepto eh. Pero nung dahan-dahan inahan niya sa akin yung kwento ko, maganda. Sabi ko, sige. Tapos nung inano na ano bang kumbaga pwedeng may contribute ng character ko sa ano yung makokonect sa character ko sa personal kong buhay. Siyempre sabi ko, oo, kumbaga parang hindi naman ako madamot sa ganun. Kumbaga actually, nandito tayo para gumawa ng isang magandang proyekto, isang magandang konsepto. Ang kaakibat nun, siyempre yung tiwala sa isa't isa. And the writers, it's easier for them na, di ba, i-mount yung kwento because nagbigay ka as an actor. Nice. Okay, next questions please. From Asay, go ahead, your name and your blog site, please. Can you share the mic, yung banda doon? Ayun, yung wireless. Ayan. Thank you. So, Ayan. I'm Jason from eVlog. Tanong ko lang sa cast, ano yung mga differences and similarities nyo personally sa character na ginagampanan nyo ngayon? Ayan. How is that Sabi ko, parang true to life to. Marami. O siguro para sa akin, mga 80 to 90% talaga parang ganyan. Monica ka rin? Hindi, kaya nga hindi lahat eh. Kumbaga, almost talaga. Kumbaga, yung character ko, yung pagkatao din to. Si Miss Sarah, kaya how close is Tap to Sarah? Yung nasabi ko sa past, yung sa Press con po, sabi ko 95%. Siguro, hindi siya literally yung as in every situation na pinagdaanan ng character ko. Siguro, emotionally, parang in a way pinagdaanan na rin siya. As myself, pinagdaanan ko na rin siya sa buhay ko, in life. Kaya mo yan? Young adult, at as a young adult, may mga issues na kailangan tayong pagkaaral sa buhay natin. Lalo na
napakalaking parte yung love life natin, di ba? Hindi mo maiiwasan yan kasi parte yan ng pagiging tao at ng babae or lalaki, di ba? So, yun po, yun ang aking sasabihin. Manood po kayo. Alright, is that good na, Jason? Okay. Next question, please. Okay. Hi, good morning. I'm Gracie from itsmegracie.blogspot.com. Ang question ko lang kay Sarah, gaano ka-mature or gaano yung tinaas ng level ng character, yung pagganap mo dito sa character na to, compare sa mga before na characters mo, na dahil yung mga sumikat na yung mga characters mo before? Like siguro dealing with yung interacting with yung someone na nagkaroon ka ng past na experience, yung naging first love mo nakakasama mo ulit. Pero ang mahirap doon, yung kanyang present na love, nakakasalamuha mo rin at siya yung boss mo. Kailangan mo rin i-please, di ba? So, kailangan mo rin siya i-please kasi kahit i-deny mo sa sarili mo, kasi dahil mahal mo siya, dahil siya talaga yung first love mo, hindi mo maiwasan na i-please din yung tao yun. So, kung paano hinandle ni Steph yung sitwasyon na yun, yun yung mahirap sa kanya. And syempre, malaking factor din yung pleasing your parents din, di ba? Importante din na kasama sa picture ang pamilya mo. So, I guess yun isa sa mga sitwasyon na bago sa character. Mahirap yun, dealing with your first love and the present love. Siguro if I may add, very conscious si Sarah coming into the film that she wanted to be a different Sarah. First day pa lang, talagang pinag-uusapan na namin yung eksena nila na There Was Never an Us. I was there on the set. So how are we going to differentiate her from Lyda? So we were very conscious about that. So parang sabi ko, pagsasalita pa lang, iba na dapat. Sabi ko, kasi you are a professional here and I'm supposed to take you seriously. So, bawal yung mga ganyan-ganyan ng head. Sabi ko gano'n. Tapos, hindi ka magsasalita ng 2.0. You don't speak that way. So, it's a very different line. To the point na pati sa editing, pag may konting tilt siya ng head, cut. Kasi conscious kami. Because she wants to be a different, and I think naman na-achieve niya yun. Kahit sa pagsasalita niya, obvious. And then, kasi parang feeling ko, si Sarah dito, si Steph, mas parang, reined in yung energy. May energy pero very reined in, very subtle, very calm. Which is why, and ako nga natutuwa ako, sobrang consistent ni Sarah sa pelikula. In fairness, from beginning to, naman, parang ayaw maniwala. From beginning to end, consistent siya na wala kang traces na makikita of yung past roles niya. She became Steph. She's not Sarah. She's Steph. In the same way,